Magandang umaga po sa ating lahat at inaanyahan ko about sa tayo kayo at tayo tidarako na sa agawa. Makiyak po ba tayo lahat? Kaya natin isa ng isang magandang umaga kapatid. Magandang umaga. Naniniwala rin tayo na sa mga struggle ng ating buhay, God is in control. Hindi po ba tayo ron? Before we start, tayo na yung manalangin. Kakilid Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Minsan pa ang mamang pinagpupuri, sumam sa ito, Lord God. Sa umagang ito, Lord God, tinatapunan sa iyong gawan mo, Lord God. Ikaw po ang silbing inspirasyon ng aming buhay. Ikaw po ang silbing gabay ng aming buhay. Hindi po sa aking pawawayan, Lord. Salamat sa buhay at kalakasan natin kapaluto sa amin, Lord God. At dalangin po natin, Lord God, na ikaw po ang aming kailangan. Thank you for this wonderful day. In Jesus' name. Amen. Amen. Worship for today is taken from Psalm 68, verse 4. Sing to God, sing praises to His name. Extol Him who rides on the clouds. By His name and rejoice before Him. Amen. Hallelujah. Awitin po natin ang one way. There's only one way to God. Sa po ating kaitan, ating buhay. All life is to us.
hallelujah, to your presence, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa iyo, O Lord God. Thank you for a wonderful day, O Lord God. Thank you for the wonderful healing, O Lord God, sa mga oras nito, O Lord God. Alam ko, Lord, inabatid mo, Lord, ang aming mga kahinaan, ang aming mga struggles sa aming buhay, O Lord God. Lord, sa susunod na aming awitin the healer, O Lord God. You are the great healer, O Lord God. Right now, O Lord, you are the great healer, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Every moment you calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe You're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Every moment you calm my raging seas. You walk with me through fire and heal
Panginoon, tunay nga na kayo ang aming kailangan, O Diyos. Kayo ang nangako na hindi kami iwan, ipababayaan. Kayo ang nangako, Panginoon, at ang iyong mga pangako ay yung tinutupad, O Diyos. Sapat ang iyong mga salita, sapat ang iyong mga katotohanan upang ipagkatiwala namin ang aming buhay sa iyo. Sa panahon na ito, Panginoon, na maraming nangyayari, O Diyos, sa sanlibutan, dalangin namin, O Diyos, ang aming pananalig, pananampalataya ay maituon lamang sa iyo. That we will fight the good fight of faith, O Lord. Na hindi kami, Panginoon, mapitibag, hindi kami, Panginoon, masusway, O Lord, ng mga bagay, Panginoon, sa aming paligid. Sa pagkakaroon namin, O Diyos, wala nang iba pang pundasyon sa buhay maliban sa iyo. Yes, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin namin ang aming bayan, ang Pilipinas. Dinadalangin namin, O Diyos, na kawaan ninyo, kakabagan ninyo, O Diyos. Bigyan niyo po ng banal na takot, Panginoon, ang mga namumuno, ang mga nagsasagawa, nagpapatupad ng batas. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na mahabag at maawa sa aming bayan. Mula sa namumuno hanggang sa mamamayan, O Diyos, kaya ang Panginoon, ang iyong paghahari ay maranasan. Ang iyong katwiran, ang iyong justisya, O Lord. Dinadalangin din po namin, O Diyos, gaya na inyong sinabi sa iyong kasulatan, Lord, that the wicked will not stay in the land allotted for the righteous. Nawa, Panginoon, kayo po maglinis, Panginoon, sa aming bayan. Hindi lamang, Panginoon, sa mga nasa katungkulan, kundi maging sa mamamayan, Panginoon. Hiniling din po namin, Panginoon, ang patuloy mong pagkilos sa Taiwan, ay ito'y manatiling malaya, Panginoon, na ang iyong salita ay patuloy pong naipangaral, O Diyos, sa lahat ng dako. Dinadalangin din, Panginoon, ang gawain ay yung umaga na ang pangalan ni Jesus ay naitaas, ang katotohanan mo ay ipahayag, at patuloy na ang banal na Espiritu ay mamusap sa aming puso at isipan. Tago niyo, Panginoon, ang lingkod sa krus ng Kalbaryo. Maging, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, o nakaririnig ng mensahe na ito, dalangin namin na kakalpuin niyo po ang lahat ng pangangailangan. Sa nangangailangan, Panginoon, ang kagalingan, maranasan nila ang kagalingan na pinagkaloob ni Jesus. Maranasan nila, Panginoon, ang katugunan sa pangangailangan. Sa lahat ng takot, Panginoon, ito po'y palitan ninyo ng kapayapaan. At higit sa lahat, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, ng aming kaluluwa, ng mga mahal natin sa buhay ay mangyari, Panginoon. Ibabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ating pagbasa ay mula sa Aklat ng Gawa, 15, versikulo 4 hanggang 11. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang nilanggap ng mga apostol, ng matatanda, at ng buong iglesia, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, at ang sabi nila, kailangan tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang lungkad sa kausahan ni Moses. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliranin ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at ganito ang sabi, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinilang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hintil ang mabuti
Ang Diyos na nakasasalisip ng puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinatanggap niya nang pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila, sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong ka kayo sa Diyos? Bakit ninyo pinapakasan sa mga alagad ang isang lalaki na mabigat na hindi na natin nakasan? Ni ang aming mga magulang. Sumangkalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yesus, kaya hindi naman sila. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Morning po sa ating lahat. Buti naman, sila ang weaver. Ako ay pinukonsider ko na nag-umpisa kaya may jacket na ako. Sayang naman yung jacket ko, nakatago eh. So, magandang umaga po. Salamat sa Diyos na tayo po ay magkakasama. Ang Panginoon ay tunay pong napakabuti at tayo po ay patuloy na ginagalingan. So, sa mga ito, kayo ibang pakihay ang inyong karabero kay welcome po sa EIC Filipino Ministry. Tayo po ay nasa series sa Book of Acts. Doon sa Book of Acts, natatapos na lamang natin last week sa chapter 14. So, pupunta na tayo sa chapter 15. Alam niyo po, doon sa chapter 15, medyo kakaiba itong chapter na ito. Pero bakit natuto tayo sa chapter na ito? Okay? Gaya na ng nasusulat dyan, yung iniisip natin na okay na ang lahat. O kung iniisip mo na okay na ang lahat. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na nasa isip nyo, okay na ang lahat. Walang mangyayari masama. At kayo ay naging champion, kayo ay naging, tapos kayo ay naging makalumpay. Uuwi kayo na yun sa inyo, na iniisip mo ay meron kang banner, welcome home! Di ba? Mga gano'n. Alam natin, last week, tinalakay natin kung paano naging makalumpay yung ministry nila Paul and Barnabas, no? Yung kanilang apostolic ministry or mission. Medyo ginagamit ko yung apostolic kasi nga to differentiate yung napuso ngayon. Yung napuso ngayon, pagka sinabing umalis ka lang, ay nag-mission ka lang. No? Okay naman yun kasi it helps para i-prepare, i-train yung mga tao. But once we said apostolic ministry, nakapun talaga siya sa gospel propagation, sa church planting, sa fulfillment ng Great Commission. Okay. So last week, balikan natin, let us look back at Paul's first apostolic journey. So sa Acts 14, nakita natin doon, tinersecute sila Paul at Barnabas, binato sila Paul, no? Pero sa gitna noon, ang daming na nakilala ng mga Hudyo at mga Gentil, no? Naging believers sila. And then the Lord performs signs and wonders through Paul and Barnabas, or Barnabas and Paul. And then disciples were made. No? Nabasa natin yun. Disciples were made. At yun ay lagi natin titignan, no? Disciples
are not born, disciples are made. Kaya nag-aangkin tayo ng proseso. Pagkatapos nyo, mula sa mga disciples, leaders were raised. No? Nag-appoint sila ng mga elders. Dahil meron ng mga elders, meron ng mga leaders, churches were planted. Congregation ay nagsimula doon sa cities of Antioch, Iconium, Lystra, and Derbe. At kung titignan po natin yung konteksto niyan, ay hindi lamang yan 4 na churches na nasimulan, kundi mga churches doon sa mga cities na yon, dahil yung panahon na yon ay wala pa namang mga malalakihang pagtitipon. Then afterwards, they reported doon sa kanilang sending church. Yung sending church nila ay yung Antioch. No? Pinakita doon kung paano sila naging tinatawag dito, naging accountable. Yun rin napaka-importante sa buhay, magiging accountable, accountability, na yung ginawa natin, i-report natin, no? Ng tama. Siguro kaya sa Pilipinas may COA, no? Anyway, so ang maganda nangyari, no? Victorious. Ang ganda ng mission. May church na plan, maraming naging disciples, may mga leaders na na-raise, at ano pa sabi natin ito? Sabi natin, successful in mission. No? Amen. At maaaring tingin natin ito dahil successful in mission, maganda ang magiging reception. Ang magiging tanggap ito ng lahat. Pero, gaya na ng pag-usapan natin, pag akala mong okay na, baka hindi okay. Tingnan naman natin yung 15. Sabi ron, some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. No? So, merong mga grupo ng tao, galing saan? Doon sa central church nila. The central church nila no, ay sa Jerusalem. No? Meron din yung mga taga-Judea. No? So, medyo kakaiba ito. Nagtuturo sila ng ibang katuruan. Dahil doon, nakipag-debate si Paul and Barnabas. No? Nagkaroon sila ng sharp dispute. Bakit po? Kasi nga, malinaw po sa pangangaral nila, at mula pa sa pangangaral ng noon doon sa Acts chapter 2, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Walang pinag-usapan doon na circumcised, walang pinag-usapan doon na sumunod sa mga utos ni Moses, no? Kundi maging mananampalataya lamang sa Panginoong Jesus. So kahit anong ganda ang nangyayari, ay huwag tumasa tayo na sasayang lahat. Kahit anong ganda ang nangyayari, no? Bago tayo umasa na sasayang lahat. Nakaranas na ba kayo ng gano'n? Na kunyari, umuwi kayo, ang dami nagluto kayo, ang dami yung ginawang mabuti. Ang iniisip ninyo ay maganda ang reception, pero pagdating doon sa bahay, ay iba yung reception. No? Hindi yung inaasahan mong pagtanggap ng tao. Or, galing ka sa gawain, no? Galing ka sa gawain, victorious yung gawain, pero pagdating mo, ay iba rin yung tanggap ng tao. O ikaw ay gumagawa, kumikilos, at alam mo naglilingkod ka sa Panginoon, ang inaasahan mo ay magiging mabuti ang lahat, pero hindi na rin mabuti ang lahat. Nangyari na mo ba sa inyo yung gano'n? Huwag nyo na itaas na yung kamay. Baka mag-iiyakan tayo dito. So kahit anong ganda nangyayari, maaaring magkaroon ng hindi matinang na bagay. At ito po yung nangyari dito, no? Victorious yung Church of Antioch, pero may mga nagpuntahan tao. At dahil doon, naguluhan yung mga bago pa lang sa pananampalataya, sila Paul and Barnabas, dahil sila nang ginamit para doon ay mag-lead, mag-pastor, mag-preach, eh nakipag-dispute talaga sila doon sa mga dayo from
Hanggang ano lang ba? Sinekiring. Walang bulihan, walang iwanan na natin sila doon. Hindi, di ba? So, anong ginawa nila Paul and Barnabas? Sabi doon sa verse 2, so Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go out to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the brothers very glad. So, meron pa rin masaya dahil marami ang nakakilala sa Panginoon na naintil, hindi mga Hudyo. No? So, sa isang pasimulang gawain at lumalagong gawain, hindi ho ginawa nila Paul at Barnabas na ay ayaw nyo naman, mga taga-Judea kayo, ayaw meron kayong mga bagong turo, hihiwalay na nga lamang kami sa inyo. Diyan na kayo sa Jerusalem, kami na lamang dito sa Antioch. Hindi po. Hindi rin nila sinabi na na kami ang mahusay, mas magaling. No? Hindi ho sila nanatili na doon sa contention at ikipagtalo. Anong ginawa nila? They went to proper authorities. No? Dahil nung panahon na yan, yung mga apostles ay nanatili doon sa Jerusalem. Remember, nagkaroon ng malawakang persecution. Nung nagkaroon ng malawakang persecution, yung mga members ay nagsitala, nagdurasaan sila, nagbabahagi sila ng salita ng Diyos. At pagkatapos nyo, yung mga apostles and elders, nag-stay sila doon sa Jerusalem. Kaya yung Jerusalem ay naging center naging pinaka-central nila. No? At pagkatapos nito, kung makikita ho natin, nagsusway na yung panahon na ito dahil pumasok na yung pagmiministeryo sa mga hindi Hudyo, doon na sila sa mga hintil. Ang nagiging mission center ay hindi na doon sa Jerusalem, ang nagiging mission center na ascending church ay yung Antioch. No? There are times na may mga anak tayo na magiging mas matagumpay kaysa sa atin. At hindi mo masama yun. At kung panahon na ito, mas matagumpay na yung Church of Antioch kaysa sa Jerusalem dahil mas malawak na yung kanilang naaabot kaysa doon sa Church of Jerusalem. Pero yung tinatawag na doctrinal, yung centralization ng doctrines, nandoon pa rin sa Jerusalem. At dahil doon, at dahil kumikilala sila, Paul at Barnabas, doon sa mga pamunuan, sila ay pumunta doon. So sa panahon na may malaking issue, mahinaw na dumulog sa kinauukulan. Yung tamang kinauukulan. At ito ay applicable kahit saan. No? Kung nag-aaway yung mga anak natin, dapat na pumunta sa magulang. No? At kung mayroong mga pagkakalo, kahit saan, maliit na grupo, o kahit siguro sa dormitory, no? Kung kayo ay sa factory, meron mga proper authority. O kahit dito, no? Sa Taiwan, no? Marami ang pumupunta pag may mga dispute, pumupunta sila sa, hindi sila pumupunta sa Facebook, pumupunta sila sa Meco. Kasi sa Facebook, hindi naman ayos yung Facebook yung sigalot. Now, so ano ang kailangan mo? Pagka mayroong mga issues, may mga sigalot, may mga conflicts. No? Sabi na sa verse 6, the apostles and elders met to consider this question. Tingnan po natin. Yung mga apostles and elders, tama yung ginawa nila, hindi nila kinansel, si Paul at Barnabas, hindi rin nila kinansel yung mga nangaral ng iba. Now, ito, magkaiba po ito kaysa doon sa Acts 14. Doon sa Acts 14, yung nambato kina Paul at Barnabas, basically, hindi na sila Christian. Mga Hudyo ito. Galit sila, ayaw nila yung pangangaral ng Ebanghelyo. Pero itong mga nagsipunta doon sa Antioch, sila, sabihin na natin sila ay mayroong tinatawag na passion. Passionate sila ng mga Hudyo na gusto rin mag-aral, magbahagi ng salita ng Diyos. Pero
hindi pa maayos ang kanilang katuruan o doktrina. So, pumunta sila doon sa apostles at elders. Hindi kinansel ng apostle and elders yung dalawang panig. Anong ginawa nila? They consider. No? They consider this question. Napaka-importante yun. Kung tayo po ay mamamagitan sa dalawang panig, napaka-importante that we consider. Pag sinabi natin kinoconsider natin, ay binibigyan natin ng panahon yung dalawang panig na maibahagi yung kanilang saloobin, yung kanilang paniniwala, yung kanilang tinatayuan. No? Napaka-importante yun sa pamamagitan. No? At facing issues is a key principle in resolving conflicts. Kahit saan pagsasama, kahit sa pagsasama ng mag-asawa. Kailangan pa pwede sabihin, honey, ano na tayo, pati na tayo, hindi nyo naman alam kung ano yung pinagawain. Ano yung hindi ninyo pinagkasunduan. No? Kahit sa magkakaibigan. Magkapi tayo, tapos masaya kayo, tapos hindi ninyo pinag-usapan, one time, pagka hindi na naman nagkasundo, magkakaroon ng replay. Sabihin niyo kung ano hindi niyo pinagkasunduan, tapos, bakit? Hindi kasi na-resolve yung issue. Napaka-importante that resolving conflicts, we should face the issue. Ang pagharap sa mga issue ay isang pangunahing prinsipyo sa paglutas ng mga sabunutan. Ngayon, meron dalawang bagay. Itong bagay na ito na pinag-usapan dito sa Acts 15, 6 to 7, sa Acts 15, ito ay hindi personal conflict. No? Hindi yung personal conflict. Ito ay conflict na doctrinal. No? Pero sinasabi rin ng Panginoon Jesus, kung meron tayong personal conflict, if your brother sins against you, go and show him his fault. Just between the two of you. Kayong dalawa muna, mag-usap. Huwag na kayo magsama. Huwag na kayo magpakampi muna sa iba. Kasi minsan pag nagpapakampi ka, ikaw lang ang napapakinggan, ikaw ang bumagawa ko, yung isa bumapakit. Hindi naman nangyayari sa atin yung ganito, no? Kung nangyayari ko, huwag nyo na sabihin. Mag-usap na kayo. If your father sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Now, yung purpose ng conflict resolution is to win our brothers over. Hindi to show na tayo ay tama, mali siya, tayo tama. The purpose is to win our brothers over. Ibig sabihin yun, makanumbalik yung relasyon. Ano ba? Hindi yung, grabe, hindi ganyan. Tapos, naghanap ka lang ng issue para mag-ibulay kayo. Gano'n, lalo sa mag-asawa. Kaya nagkakaroon ng conflict resolution is to win. Hindi, yung to win na yun ay hindi ikaw ay nag-win, siya ay talo, kundi magkaroon ng reconciliation. Amen ba ron? Ang hira ng amen. Amen. Gusto di ba ako kasi, di ko pala ang galit ko. Kaya kailangan ay manahon mo na ako siya tato. May pagpahako mo lang mali siya, ako ay tama, di ba? Minsan gano'n ako, di ba? Ako lang yun, hindi kayo ay mahusay, magaling kayo. So basic issues is key to principle in resolving conflicts. Minsan mas madali ang umiwas kaysa mangharap. Pero ang problema nyo, nananatili ito sa puso mo, nananatili sa isip mo, hindi ka naayos, hindi naayos yung isa. Hindi nagkakaroon ng resolution. Now, tingnan mo natin yung mga practical, tingnan mo natin, meron difference
differences dito sa tinakalakay natin. Differences in addressing congregational and personal issues. So, dapat ito kasi ng mga individual. Pagka ang may problema individual, personal nilang pag-usapan nyo na privado, no? Okay. Ngunit ang mga issue na ma-apekto sa congregation o sa karamihan, dapat yun ay magkaroon ng tamang intervention, no? Mula sa authority. Ito po ay nag-encourage na tayo po ay unang individually magkaroon ng personal responsibility at maturity. Maging responsible tayo at mag-mature, no? In conflict resolution. Alam niyo ba kahit saan ay magagamit natin itong bagay na ito? Bakit ito? Kasi kahit saan may conflict, dalawang tao pa lamang sa mundo nagkaroon na ng conflict si Adan at Eva. Di ba? Nagturuan na sila, sino may sala. Eh ngayon, napakarami natin. Minsan nga, dalawa lamang yung anak ko eh, meron pa mo. Conflict resolution. Eh ngayon, grabe. May mga individual, meron silang conflict. Di na alam kung ano yung saya nila. Maraming inner conflict nila. Doon naman sa church issues such as doctrine, faith, culture, bakit kasama rin yung culture? Yung ethics ay should be addressed by the leadership. Kasi, halimbawa, katulad natin, nung galing tayo sa iba't ibang kongregasyon, galing sa Pilipinas, no? Pag ano bang pinagalingan mo, hindi mo man alam mo, meron kang daladalang kultura. May daladalang, lahat tayo meron daladalang kultura. Kung saan ka pinalaki may daladalang kultura. Kahit sa Pilipinas, no? Pagkagaling ka sa Visayas, ang magulang ko ay mga Bisaya, no? Ako hindi. Pagka nahingin namin yung mga pinsan namin, hindi uso sa kanila yung kuha at opo. Sino sa inyo yung sa Visayas? Uso ba sa inyo yung kuha at opo sa Visayas? Di ba? Wala ko din, di ba? Pero hindi dahil walang kuha at opo, wala nang pag-alam. Sa Tagalog naman, di ba? Yun ay masasabi natin part yun ng kultura. Video lang nga sa atin, video na, di ba? Tapos, may mga lugar sa atin na hindi sila satisfied na ang tawag lamang ay ate at kuya. Meron mga lugar na kailangan may sunset, may higo, may ise, na meron kung ano. Sino sa inyo yung galing doon? Meron, di ba? So, ano yung ibig sabihin nun? May mga pinanggalingan tayo. At dahil doon sa mga pinanggalingan natin, magkakaroon ng pagka-iba-iba. Okay? Pero hindi ibig sabihin yun ay maghihiwalay tayo sa pagka-iba-iba na yun. Nakikita natin dapat na ito ay nagpapayaman ng ating kultura o ng ating community dahil sa pagka-iba-iba na yan. Okay. Meron din naman natin tinatawag na practical things to do resolving conflicts. No? Una, napaka-importante, alamin natin kung kailan hihingi ng tulong. Kasi, kung yan ay personal, dapat pag-usapan nyo ng personal. Pag hindi na ayos ng personal, doon ka hihingi ng tulong. Tapos, mag-usap ng mahinahon at bukas, meaning open ka. No? Open. Una kasi ito, nag-debate sila sa verse 2, pero pagdating na doon sa harap ng mga apostle at elders, kalma sila. No? Kalmado na sila. Pagka sinabing bukas, ibig sabihin nyo, open ka doon sa maaaring pagbabago. Open ka lang sa maaaring pagbabago. Pagkat
alam mo yung pinanggagalingan ng tao. That's activism. Ano ba? Nagtutulungan sa pag-resolve. Nagtutulungan, no? Collaborative approach. Yan. Collaborative approach ang conflict resolution. Magtutulungan tayo. Paano natin maiayos ito? Hindi, yung winning dyan is winning the relationship. Amen? Ang hirap mo. Bakit kami ba naintindihan sa pasensya na, ito ay tapos nalagyan ang tunay ng problema. Ano ba talaga yung problema? Kasi ulang tungkol yan eh. Kaya ganyan, lahat na nakikita niya, mali. Hindi pala po. Mas matindi, iba paggutom. Kainin mo lang. Ano ba? So, alamin natin yung tunay ng problema. Minsan naman, may nangyari sa pamilya. Di ba? Nandito tayo, meron ang isip niya nandoon sa pamilya. Kaya sa Pilipinas, nag-uusap kayo, iba yung sagot, at maaari kang ma-open, pero hindi mo alam yung pinagdadaanan pala ito pala. So, alamin natin yung tunay na problema. Panguli, maghahanap ng solusyon. Amen? Ngayon, paano naman yung biblical perspective? Tingnan mo natin. Bago ako magsimula. Hindi pa ako nagsisimula, wala pa nagsisimula. So, certain issues from biblical perspective focus on biblical principle. Seek peace and mutual edification, na yung mga version niya, live peaceably with everyone. Sabi ng Romans 12:18. Practice forgiveness. Yung forgiveness sa Biblia ay hindi option, ito ay command. Forgive one another is a command. Address conflicts directly and with humility. Overcome evil with good. Praise God. So, pwede na tayo magsimula sa ating mensahe sa bago nito. Yun po ay yung setting na. So, let us learn from Acts 15 about conflict resolution. So, yun na natin, ito po yung mga practical, ito po yun. Pero let us focus on Acts 15. Kasi yung Acts 15 demonstrate yung conflict resolution by emphasizing listening to God's revelation. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Ano ba yung scripture? Ano ba yung leading ng Holy Spirit? At ginawa yun hindi sa makaasang boses, hindi sila nagdebate, no? Walang malakasang nasusunod! Kundi nakikinig, nakaupo, nag-uusap. Hindi ko alam kung gusto na yung kape niya noon, parang hindi pa. Ngayon, masarap magkape. Pagka may conflict resolution. So let us learn 5 things about conflict resolution mula doon sa Acts 15. Isa-isahin ko natin yung mga verses. In finding a solution, let God's good rule about personal assumption. Dapat nagapin natin, bawat isa sa atin mayroong personal assumption. Pag tinagalog mo, lahat tayo asumera. Yung kagawin mo, assuming yan. Eh kung nasaharap ninyo, assuming din. Lahat tayo, personally, mayroong mga assumption. Hello? Oh, mukhang kayo lang ang mga assumption. Dahil doon, kailangan ang nasusulat sa salita ng Diyos ang mag-take over sa ating mga personal assumption. Okay. Sabi dito, brothers, you know that some time ago, God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. He made no distinction between us and them, for He purified their hearts by faith. No, ano yung truth doon na makikita natin? Gumawa ang Diyos ng mabuti para sa mga hindi. By faith. No? Kumilos ang Diyos sa mga hindi. Ito pong pangyayari nito, yung pangyayari
sa lugar ni Cornelius. No? So, in finding solution, let us rule about personal assumption. No? Ano ba yung ginawa ng Diyos? Ano ba yung nasulat? Ano ba yung mga katotohanan? Hayaan natin yung mga truth na yun ang mag-take over sa atin. Rather than our personal assumptions. Diba? Yung mga evidences rather than mga assuming lang, no? Yung mga mula sa mga nag-a-assume. Pangalawa, in finding a solution, let's focus on the grace of our Lord Jesus. Tingnan mo natin, paano nag-focus ang mga mananampalataya sa Panginoon, sa grace ng Lord. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? No? Tingnan mo natin ang sinasabi. Bakit gusto ninyong pahirapan pa ang mga hintil? Eh tayo mga Hudyo, hindi na natin nasunod yan. No? Silang mga Hudyo, hindi nila nasunod yung lahat ng commandments. No? Hindi nila nasunod. Kasi kung nasunod nila, hindi na kailangan si Jesus mamatay sa krus. Hindi nila nasunod. Hindi nila naligtas sa sarili nila. No? Bakit po? Kasi ang problema yung problema ng puso. Sabi doon sa John 1:17, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ano ba yung grace? Grace is unmerited favor. Ano yung law? No? Yung law, i-perform mo, then mo yung favor. Hindi po yung grace. Iyan ay performance. Pero sa panahon ngayon, sa New Testament, sa New Covenant, tayo po ay namukuhay sa panahon ng grasya at biyaya ng Diyos. Eh kung ang kapatid natin ay naliligtas ng Panginoon, kahit na doon sa kanyang maruming pinanggalingan, niligtas siya, nililigtas ng Panginoon, bakit kailangan pa nating padaanin doon sa hindi naman nakapagligtas? No? Yung mga, now, huwag mo natin masamahin itong mga Hudyo na ito na pumunta doon sa Antioch, kasi nga sila ay lumaki sa ganung paniniwala. Yun ay kultura na nila. Hindi lang yung dilit, kultura nila. No? At a certain age, no, pagka sila na lalaki, ilang araw, yan ay tutulitin. Diba? Dahil doon, yun ay magiging kaparte ng Mosaic Covenant, ng Old Covenant. Pero ngayon po mga kapatid, ang tinutuloy ko ngayon, no, ay yung puso. At kailan nangyayari yun? Nung tayo po'y makakilala sa Panginoon. Nung tayo po'y binago ng Panginoon. No? Tayo po ay nabubuhay na sa biyaya ng Panginoon. Naligtas. Kaya sabi sa verse 11, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved, just as they are. Amen? We believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved, just as they are. Sa dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa grasya ng Panginoon, tayo ay naligtas. Hindi lang isang verse sa pagka pinag-inaral natin yung buong covenant, the new covenant is the grace of God. Yung law, binigay kay through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Pangatlo, in finding a solution, let's learn what God is doing. Ano ba yung ginagawa ng Diyos? No? Maaaring na ginagawa ng Diyos sa iyo, may ginagawa rin ng Diyos doon sa mga tao. Sila kasi mga convert from Jewish tradition o Jewish religion, dahil sila ay ganoon, yung kanilang paniniwala kultura, gusto rin nilang dalhin doon sa mga hindi. Yes, may ginawa ang Diyos sa inyo. Hindi ibig sabihin na yan ang ginawa ng Diyos sa inyo ay gagawin ng Diyos doon sa inyo. Ang mahalaga ay yung pagliligtas na ginagawa ng Diyos. Magkakaiba.
ka ligtas. Bakit? Kasi nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi mo tinakasal yung bagay at tinagpunta sa altar. Kaya hindi ka ligtas. Bakit? Kasi kami lahat ay nagpakso ng tumahin. Umiyak! At tinanggap namin ang Panginoon. Ngayon, dahil gano'n yung experience mo, gusto mo rin at pati naman yung experience ng iba. Hindi. Magkakaiba yung pag-abot sa atin ng Diyos, pero ang katotohanan is by grace. No? May ginagawa ang Diyos. May ginawa ang Diyos sa'yo. Yes, hindi namin i-invalidate yan. Hindi namin ikakansel yan. But at the same time, may ginawa din ang Diyos sa atin. Maaaring ang tao ay tahimik na tinanggap niya ang Panginoon. Makikita lang natin. No? Meron iba naman talagang bumulaw sa iya. Merong dumulo. Ang mahalaga doon ay kinatagpo tayo ng Diyos kung saan man tayo. Hindi yung ating experience. Ito yung experience ko, dapat na-experience mo rin. Ngayon nga, meron iba eh. Hindi ka tunay na nabautismuhan pagka hindi ka nabautismuhan sa tubig na dumadaloy. Bakit? Kasi river ka lang dumadaloy. Eh, paano pag sa swimming pool ka nabautismuhan? Hindi ka na tunay na nabautismuhan. May glory. Let us focus on what God is doing, not on our experiences. Again, everyone listened quietly as Barnabas and Paul told about the miraculous signs and wonders God had done through them among the Gentiles. When they had finished, they stood and said, "Brothers, listen to me. Peter has told you about the time God first visited the Gentiles to take from them a people for himself, and this conversion of Gentiles is exactly what the prophets predicted." May ginawa ang Diyos doon sa bahay nila Cornelius, at yun ang naging pasiyan nila. No? Hindi na nila pinagpilit yung experience nila doon sa Jerusalem. Ganun din ang gawain doon sa Antioch. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Kahit nasa tinatawag na persecuted nation, ang Diyos ay kumikilos. Sa Iran, sa China, even sa Afghanistan, kahit na doon sa Ukraine, na ngayon ay mayroong gera, ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy. Meron nga lang nag-message nung nakaraan na meron silang crusade doon sa Ukraine. Napapatuloy sila sa gawain ng Panginoon. Pang-apat, in finding a solution, let Scripture guide our personal views. Sabi rin pa, and this conversion of Gentiles is exactly what the prophets predicted, as it is written. As it is written, afterward I will return and restore the fallen house of David. I will rebuild its ruin and restore it, so that the rest of humanity might seek the Lord, including the Gentiles. All those I have called to remind, the Lord has spoken. He who made these things knows so long ago. Hindi yung ating karanasan, hindi yung ating damdamin, hindi yung ating emotion, kundi yung God's revelation, Scripture. Nawa, yun po ang maghari as we find solution. Okay. Panglima, in finding the solution, let there be no ambiguity but clear solution. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng resolution, dapat hindi malabo. Malima. Ambiguity is malabo. No? Parang relasyon lang. Hindi mo alam kung MU or ano. Ang akala mo, MU kayo, yung pala sa kanya, friends lang. Dapat hindi ambiguous, no? Yung ambiguity, kalabuan, dapat yung mawala. Tingnan mo, paano nawala yung
tingnan mo natin sa verse 19. And so my judgment is that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Huwag na natin pahirapan pa yung mga Hintil. Yun ang naging resolution, no? Nitong konseho o yung Council of Jerusalem. Huwag na natin pahirapan pa. Tanggalin na natin yung mga sinasabi ninyo kailangan gawin para maligtas. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ito ay by the grace of God. Hindi mo kailangan lumuhod mula doon, papunta rito, no? Magtitiwari, magsisigaw, or kung ano pa man. No? Hindi mo kailangan ipadel para ka makapasok sa halian. Ang kailangan mo lamang ay manampalataya. Kasama na magsisi, manampalataya sa Panginoong Jesus. And then, nagkaroon sila na tinatawag na compromise resolution. Para yung mga Hintil at mga Hudyo ay tumigil doon sa kanilang pagtatalo. Verse 20, instead, we should write and tell them to abstain from eating food offered to idols, from sexual immorality, from eating the meat of strangled animals, and from consuming blood. For these laws of Moses have been preached in Jewish synagogue in every city on every Sabbath for many generations. No? So, nag-stick na lang sila doon sa pagkain. So, ito yung naging resolution doon sa Jerusalem Council. So, tingnan mo natin yung lessons or takeaways natin from Acts 15 about conflict resolution. 1, seek truth about personal assumption. Yung assumption kasi natin, hindi palaging totoo. Pangalawa, focus on the grace of our Lord Jesus. Lahat po tayo ay recipient ng biyaya ng Panginoon. Hindi dahil mas mahusay tayo, mas magaling, kundi dahil maawain ng Diyos. Center on what God is doing. May ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang kapatid, may ginagawa rin ang Diyos sa buhay ng isang kapatid. Lahat tayo ay unfinished project. Hindi ng DPWH, kundi ang Diyos. We are being renewed day by day. Amen. By the grace of God, by the power of the Holy Spirit, through His truth. No? Let the Scripture guide our belief. Hindi yung susunod isa, no? Hindi yung kung sinabi isa, hindi yung post sa Facebook. Let the Scripture guide our belief. Panghuli, have a clear resolution. Huwag maging malabo, maging malinaw. No? Ano nga ba ang inyong status? Di ba? Kasi pagka hindi malinaw ang status, maka-assume lang pa rin kayo, and then, maging masasaktan. Dahil nag-assume ka, nag-assume din yung mga kaibigan mo, yung palang isang tao, akala mo ikaw, yung pala yung kaibigan mo. Have a clear resolution. Ano man yan mga kapatid? Whether yan ay problem sa family, problem sa mag-asawa, sa pamilya, kahit sa church. Avoid ambiguity. At lahat ng ito, makikita natin, even on this, alam niyo ba, walang problema sa Diyos ang paggawa ng Himalaya. Gawain niya yun. Pero kahit maraming himala ang ginagawa ng Diyos, tayo ay tao pa rin. Napapagod, nag-iisip, may mga pinagdaraanan, and then pagka nagkita tayo o nagkano, maaaring dahil may pinagdaraanan ka, may pinagdaraanan ng din isa, nagsasapupan. Tapos hindi nyo alam bakit kayo may problema. Minsan dahil sa pagod, minsan dahil sa emosyon, minsan dahil sa iba't iba. Maraming dahilan. Kaya ang pinakamainam, hanapan ng solusyon. I-win ang bawat tao. Hindi nag-uusap para
manalo, nag-uusap kayo para ma-win back yung relationship. Tayo pinalalago. Panginoon at kanilang Diyos ang aming mabuti. Kayo ang Diyos ng buhay, Diyos ng mga pangyarihan. Dalangin namin na patuloy kayong gumalaw at kumilos sa aming buhay. Kaya ang katotohanan ng mangyari. Kaya ang Panginoon na sa aming mga relasyon, kayo pa rin Panginoon ang mag-isip. Whether in doctrinal issues, cultural issues, personal. Sa lahat ng ito, Panginoon, hayaan ang katotohanan mo, ang pag-ibig mo, ang grasya mo, Panginoon, ang mamulan, ang maghanap. Sa pangalan ko, Jesus. Amen. Ito, okay po ba tayo?